Napasipol-sipol si Rafael habang nasa tabi ni Ella. May piloto naman na magmamaneho, kaya free ang gago na umupo lang. Bago naman sila kanina sumakay ay kumain na muna sila ng tanghalian. Todo asikaso ang lalaki kaya naman ay masama ang kutob niya sa pakay ng walang hiyang ito. Pag-ex ba? Kailangan nag-uusap? Tanong nito. Inis na tinapunan niya ito ng tingin. Eh di wag mo akong kausapin. Ayaw din naman kitang kausap, no? Inis niyang sabat. Nainis si Ella sa mukha nito na hindi niya mawari. Gusto niyang nakasimangot lang ito. Bakit ganun? Parang bitter ka namang masyado na uri ng ex. Iiling-iling na komento nito. Wala kang pake. Inis na singhal ni Ella. Oh, ang sungit mo naman ex. Nakakahalata tuloy ako. Pasaring nito. Na ano? Na namiss mo ako. Di naman ako magagalit kung aaminin mo. Sabi nito na abala ang mga kamay sa pagmamaneho ngunit panaka-naka naman ang ginagawang pagsulyap sa kanya. Wala akong kailangan aminin dahil hindi naman kita na-miss. Sabi niya dito. Talaga ba? Di mo malang na-miss ang gapangin ako? Kahit slight lang? Sus, ako nga makita lang kita sumasaludo na kagad ang junjun ko. Sabi nito na ikinapula ng mukha niya. Bibig mo. Saway ni Ella. Bakit? I'm just being honest here. Kibit balikat nito. She's fully aware about the junior thing dahil napasunod ang mga mata niya sa pagitan ng mga hita nito. Napaiwas siya ng tingin nang mahuli siya nitong nakatitig sa nakasaludo nitong alaga. Anong dream date mo? Maya-maya tanong nito. Ano nga ba? Hindi niya maisip eh. Nasa panggagapang na naiisip niyang date eh. Diyos mio, hindi siya gaanong mahalay. Slight lang. Bakit mo ba tinatanong? Irap na sagot niya dito. Para may paranas ko naman sa ex ko ang dream date niya. So, anong dream date mo? Untag nito. Wala. Sagot niya na nag-iwas ng tingin dito. Nagulat na lang siya nang nakawan siya dito ng magaan at damping halik sa labi. Nasa chopper na sila kasi ayon dito ay isang isla ang pupuntahan nila. Sorry, nakalimutan kong ex nga pala kita. Nag-peace sign pa ang gago. Ang sabi mo mahilig ka lang talaga. Irap niya dito. Guilty as charged po, Miss X. Ilang araw pa itong date natin? Tanong nito. Ilang araw? Ngayon lang, di na mauulit kahit kailan. Sagot niya. Maleta ka sa pinadala ng daddy mo at isang isla pupuntahan natin. Only private plane ang mode of transpo. Sabi nito na ikinamulagat niya. Bakit di mo sinabi agad? Natataranta niyang sabi. Nanganganib ang kanyang puri sa mga susunod na araw. Maleta pa ang pinadala. Pabor naman kasi sa akin na matagal tayo doon. Baka maraming guest na magaganda doon. Sabi nito na lalo nagpainit ng ulo niya. Ano bang gusto nitong palabasin? Nabalak nitong mambabae sa harap niya? Balak ba siya ditong patayin? Grabing torture naman ito. Hindi na siya umimik. Naiinis siya ngunit wala siyang magagawa. So, ilang days? Tanong nito. Ngayon lang. Magrurat lang ako ng room pagdating natin doon. Sabi niya dito. I would like to inform you, miss, that the island is exclusive for the members only. So therefore, ako lang ang pwede. Dahil kadate mo ako, so sa akin kasasama sa buong period na magkasama tayo doon. Sabi nito na tila lalo ikinataas ng presyo niya. Bakit hindi mo sinabi agad? Inis na tanong niya dito. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ngayon para at least may ideya ka. At bikini lang ang pwedeng isuot sa loob ng resort. Dugtong nito na nakangisi. Marahas niya itong nilingon. Joke. Akala makakalusot. Masyado kang high blood eh. Pag may makita tayo maganda, medyo distance ka sa akin ha. Pero kung nagbagong isip mo at gusto mo na ulit akong gawing boyfriend, sabihin mo lang. Sabi nito. Di na no? Irap niya. Sungit talaga yung BBX ko. Baka damot pa sa case. Sabi ng loko. Makatulog na nga lang. Matutuyo ang dugo ko sa pagpagtalo sa'yo. Inis na ani Ella. Kaya pala masungit. Tuyo na. Mamaya didiligan kita para matanggal ang sungit mo. Sabi nito na ikinamulagat niya. Subukan mo. Papatayin talaga kita. Banta niya dito. Okay lang. Basta makadilig ako. Ano ka ba naawa dyan? Sabi mo nga tuyo na. Pangasar nito. Inis na siya kaya naman kinurot na niya ang lalaki. Tumatawang niyakap naman siya dito. Sorry na. Ang bilis-bilis mo kasi makapag-break eh. Sungit mo pa. Alam mo namang namimiss na kita.
Sabi nito sa malambing na tinig. Hindi mo ko mauuto. Sakmat niya dito. Okay. Ay, nabuhay ito. Di na nga makayakap, bawal pang dumilik. Paano lang Junjun ko? Tila problemado na bulalas dito. Kiskis mo sa pinto para kumalma. Pangasar naman niya dito. Pinto ng panty mo? Sige mamaya. Kinurot niya itong muli. Nakakarami ka na ng pangurot, baby X. Alalahanin mo, X na tayo. Baka makalimot ako'y maararo kita. Ganitong inaakit-akit mo ko sa pahita mo. Baka maghanap ng butas mo to. Bulong nito. Napayo siya ng upo sa sinabi nito. Sleep first. Gigisingin kita pag nandun na tayo. Sabi nito. Walang patid ang bangayan nila mula kanina. Kaya nasa 2 oras at mahigit na din ang kanilang naging biyahe. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para makaiwas na din sa lalaki. Naramdaman pa niya ang pag-ayos dito ng kanyang ulo at pagpapasandal sa kanya sa balikat nito. Masarap ka pa rin amoy-amoyin. Nakaka-addict. Bulong nito. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang ulo. Inasandali pa ay nakatulog na siya. Dalawa sa mga nakalipas na araw, payapa ang kanyang naging tulog. Nagising siya sa sobrang lamig at nakalapag na malamang sila. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kasi nakayakap sa kanya si Rafael. Gumalaw siya upang maialis sa lalaki sa pagkakayakap sa kanya, ngunit mas lalo lang nitong isunobsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Rafael! Hoy! Panggigising niya dito. Sleep baby, it's too early. Sabi nito. Naiihi ako. Sabi niya. Saka pa lang nito pinakawalan at hindi na siya nagulat nang makitang nakabihis na siya. Ngunit naiihi na siya kaya mamaya na niya ito aawayin. Mali ang kanyang panty pinalitan din ito. Pakailamerong ex yun ah. Baka naipasok na naman yung cobra niya nang di ko na mamalayan. Nang lumabas siya ay ganoon na lang gulantang niya nang makitang nakabrips lang ang malanding lalaki at mukhang gising na gising ang 9.5 inches nitong Junjun dahil bakat na bakat ang pamumukol ng alaga nito. Rafael! Inis na hiyaw niya dito. Bakit? Tanong pa dito. Magdamit ka nga. Retso ka talaga. Buhay na buhay ang nakondo mo oh. Inis at namumulan niyang tungayaw dito. Kiniskis mo kasang puwet mo dito kanina kaya nagising. Sabi pa ng lalaki. Ba't kasalanan ko pa? Sino nagbihis sa akin at nasan tayo? Magkakasunod niyang tanong dito. Ako syempre nagbihis sa'yo. Akin naman yan at saka nandito tayo sa bahay namin dito sa San Francisco. Sabi nito. Break na tayo. Pagpapaalala niya dito. Break ba tayo? Di ko maalala. Kailan tayo nag-break? Sabi nito na tila hindi seryosong bagay ang pinag-uusapan nila. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Rafael. Seryosong sabi niya dito. Me too, baby. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Break o hindi? Sisisid ako mamayang gabi. Sabi nito na nagdulot ng kiliti at kilabot sa kanyang kaibuturan. Naitiklop niya ang kanyang mga hita. Paano kung ayoko? Tanong niya dito. Akong bahala. I have ways anyway. Di bagay sa yung panty mo. Sabi nito na nakatitig sa kanyang panty. Napakunot ang noon niya na tumingin sa panty na suot niya at sando dito ang suot niya. Bakit? Takang tanong niya dito. Mas bagay siyang walang panty. Sabi nito na sinamaan niya ng tingin. Ayan, dyan ka magaling. Bakit hindi ka magpaliwanag kaya kung bakit hindi ka makontak? Hindi yung kahalayan ang inaatupag mo. Inis niyang sita dito. Pag nakikita ko kasi ang katawan mo, nakakalimutan ko kung saan ako nanggaling. Tsaka break din naman na tayo, bakit pa? Uungkatin yung tapos na. Sabi nito. May point naman ng lalaki pero naiinis siya kasi feeling niya, deserve niya naman ang nalaman ng mga bagay na nangyari dito dahil nobyo naman niya ito. Ex na po kayo. Tuya ng kanyang matinong utak. Kung tumawag sana ito ng mas maaga, di sana hindi sila umabot sa hiwalayan stage. Inis na nahiga na lang siya sa tabi nito. Bahala ito sa buhay nito. Naway, mamatay ka sa tagas ng alaga mo. Inis niyang asik dito bago tumaliko dito at pumikit na. Narinig niya pa ang pagtawa nito. Pwede naman ako magbari ang palad ngayon. Alam ko naman pagod ka pero bukas, pabawi naman ako. Bulong nito. Maya-maya ay pumikit siya. Nagising siya ng tila may umuungol na nagmumula sa CR. Kinakabahan siyang napadilat. Pinakaramdaman niya ang paligid. Unti-unti na lumakas ang ungol kaya natakot na siya. Kinapa niya si Rafael sa tabi niya ngunit wala ito.
Kinakabahan man ay pilit na naglakas loob siyang pilitin ang sarili na silipin ng banyo. Mukhang doon ang gagaling ang ungol na iyon lalo at nag-aalala siya na baka napano na si Rafael. Rafael? Sabay katok niya sa pinto. Nahinto ang ungol. Rafael! Muli niyang tanong kung sakaling ibang nilalang nasa loob ay lagot na dahil hindi man lang siya nag-abalang magdala ng kahit tsinelas dahil nakapaalang siya. John baby, malapit na ako eh. Tila aburido na bungad ni Rafael sa kanya. Hubad baro ito at tanging ang briefs lang nito ang natatanging tumatabing sa nakahumindig nitong alaga. Pawis na pawis ang katawan nito at tila ba ay nag-gym sa loob. Malapit saan? Nagtataka niyang tanong. Ngumisi ito ng nakakaloko. I am imagining you baby. Now, balik na sa kama baby. I want to release now. Baka sa'yo ko ito ma-release. Break na kaya tayo. Iiling-iling na sabi nito. Matagal pa bago mag-sink in sa kanya ang sinabi nito. Nang ma-realize ay para siyang natuod at nanlaki ang mga mata. Nang mahimas-himasan ay dali-dali siyang napatakbo pabalik sa kama. May ginagawa palang milagro ang lolo niyang ex. Tila natutukso siyang silipin ng lalaki sa loob. She want to see how he do his thing alone. She felt her mood. It's aching but she know it has nothing to do with menstruation or diseases. But it's lost. She want him pero gusto niya pa rin pairali ng kanyang pride. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ito, bagong liko. Nakatapis lang at tila nangaakit pandumaan sa harap niya. Himala, tahimik ka yata ngayon. Puna nito sa pananahimik niya. Wala ko sa mood. Sabi niya dito. Wala kang energy para awayin ako ng awayin? Tanong nito sa kanya. Bakit pa kita aawayin eh? Ex na nga kita, di ba? Inis niyang asik dito. Kaya pala. Sabi nito na nahiga na. Nagugutom ka? Tanong nito sa kanya maya-maya. Usog pa ako. Sagot naman ni Ala. Ganun ba? Anyway, magbabar kami ngayon ng mga pinsan ko. Sabi ni Rafael na ikinalingwa ni Ala. Ano? Magbabar ka? Ang galing mo din ano? Kala mo? Biglang napapreno ang bibig niya nang maalalang break na pala sila at wala siya sa lugar para punahin ito sa mga ginagawa nito sa buhay nito. Oras na umalis ito ngayong gabi, aalis agad siya kahit ngayong gabi mismo. Ngiting-ngiti ang walang hiya. Why do you stop nagging? Tanong nito. You can go to hell. Sabi ni Ella na nagtalakbong na. Joke lang pala yun. Baka outside ko lang tayo kay Mrs. Sabi nito. Malamang ay ang pakakasalan nitong anak ng kasosyo ng mga ito ang Mrs. na sinasabi nito. Ngayon ay para siyang inagawan ng laruan. Nasasaktan siya. Isipin pa lang niya na ikakasal ito ay torture na sa kanya. Lalo na siguro kung sarap niya talaga maglalambingan ng mga ito. Tara, kain tayo sa baba. Ipapakilala kita sa mga pinsan ko at kay tita. Tulog na tulog ka kasi kanina pagdating natin dito. Sabi nito na inayos ang beddings niya. Bakit hindi mo ko ginising? Nakakahiya. Sino bumuhat sa akin? Tanong niya dito kahit na alam niya naman na ito ang bumuhat sa kanya. You sleep like a baby and I don't have a heart to wake you up. Sagot nito na bali walang tinanggal ang tuwalyang nakatapis sa kahubdan nito. Rafael! Anas niyang saway dito. Tatawa-tawa naman itong kumuha ng burps nito. What? Maang-maangan na tanong pa dito. What? My God, I'm your ex here. Inis niyang sagot dito. So? Tanong nito. Ex na tayo kaya bakit nagbobold ka dyan? Putulin ko yan eh. Banta niya dito. Huwag ganun baby ex. Paano nang kinabukasan natin yan kung puputulin mo? Alalahanin mo. Pinaligaya ka ng junior ko kaya huwag ganun. Tara, kakain na tayo. Baka makain kita. Sabi nito. Napasunod ang tingin niya sa sugat sa may gilid nito. Na paano yan? Tanong ni Ella. Gusto niya lumapit upang makitang maigi ang sugat nito. Wala. Sabi nito na nag-iwas ng tingin sa kanya. Na paano nga yan? Malakas sugat na parang may tahi pa kaya alam niyang may matinding pinagdaanan nito sa nakalipas na mga araw. Nagugutom na ako, tara na. Sabi nito na nagpatiun ng maglakad. Gusto niya itong kuliting ngunit batid niyang wala itong balak na magsabi sa kanya ng mga nangyari. Napasunod ang tingin niya sa bulto nitong nakalabas na ng pinto ng silid. Nang maalala niyang nakapante lang siya at sando. Hoy Rafael! Tawag niya dito. Sumungaw naman itong muli sa pinto. Nakapante lang ako. Nakangiwi niyang sabi dito. Natatawa naman itong tumingin sa katawan niya lalo sa medyo maumbok na niyang puson.
Sorry baby, I forgot. Sabi nito na kinuhanan siya ng damit. Ako na. Saway niya dito, nangakba nitong isusuot sa kanya ang kanyang damit. Just let me. Ako naman ang nagtanggal ng damit mo. Obligasyon kong isuot sa iyo ang damit mo. Sagot nito na akma ipapasok na sa loob niya. Baliktad naman eh. Reklamo niya na makitang baliktad ang damit. Sorry baby. Sabi nito. X. Sabi niya dito. Ngumiti ito ngunit napailing. Parang lalo akong tatanda sa iyo, Ella. Kailan ka kaya magmamature? We have a lifetime to quarrel like this. Sabi nito. Namula mukha niya nang ma-realize ang sinabi nito. Hindi nga niya namalayan ang pag-alis nito sa harap niya. We have a lifetime to quarrel like this. Ang sarap pakinggan kahit na break na sila. Hindi naman kasi ito nagpapaliwanag na maigi para at least alam niya ang rason behind that wound in his waist. She's not sure if it is a knife wound or a bullet wound. She's not particular with those things. Naalala niyang baka hindi pa ito tuluyang magaling tapos sinampas-sampas niya pa ito kanina lang. Hindi niya alam kung ano isipin sa ngayon. Gusto niyang bawiin ang break-up nila. Siyempre, nabigla lang naman siya kaya na-type niya iyon. Ngunit nahiya naman siyang bawiin ang hindi ito nagpapahiwatig na balak nitong maging sila ulit. Napabuntong hininga siya na napatingin sa lalaking nakatitig pala sa kanya at kulot na kulot ang noo. Marahil ay nagtataka ito kung bakit ang tagal-tagal niya bago ito sundan sa baba. Hey, mamaya ka na mag-daydream. Hindi ako aalis kung yun ang iniisip mo na naman. Tara na, mamaya mo na ituloy ang paglalakbay sa Dreamland at kumakalam na ang aking sikmura. Sabi nito. Napasimangot siyang tumayo at sumunod na ditong palabas. Sinusundan niya ang bawat takbang nito. Wala lang, trip niya lang. Pilit ni Elang nilulunok ang pagkain niya habang nakikinig sa pabida-bidang babae sa harap nila. Nang bumaba sila ay nandoon din pala ang hitad na si Hazel at nag-recruit din ng malantod na babae. Gigil na gigil naman siya sa lalaking hindi nga maayos-ayos ang relasyon nila, todo pa ang patol sa mga kalandian na kwento ni Hazel. Masyadong OA ang topic. Wala namang nakakatawa pero kung makahagikik akala mo'y kinukurot ang kanyang pagkababae. You know what, Rafael? You should go there also. It's kinda exciting. Sabi ng nagpakilala na Kring pero mas bagay yata dito ang pangalang Kiring-King kesa sa Kring. Sige, soon. I'll try to hike a bit. Medyo mahina ng tuhod ko. Biro pa nito. Sila-sila lang nasa mesa kasi maagang nagpahinga ang tita ni Rafael. Hindi na nga ito kumain kasi masakit daw ang lalamunan. Just chat me. I can be your tour guide. Sabi ng babae. Para-paraan lang. Ang galing nito sa ganitong mga flirt-flirt. Ilang lalaki na kaya nagtornilyo dito? Mukha kasi itong porn star. O ganda yan. Baka naman mahal ang talent fee. Biro ng lalaki. Sapat ng apelido mo na pambayad. Malanding biro ng babae. Langya, kung alam lang ng babae na magiging ama na lalaking haliparot. Oh, that's bad. Nakatakda na akong isukong ang apelido sa aking partner. Sabi ng lalaki. Oh, who's the lucky girl? Tanong ni Hazel. Secret. May ex is watching. Sabi niya na lalo niyang ikinainis. Kailangan ulit-ulitin? Ang lakas makapiste. Ayaw niya naman na mag-walk out at baka pikutin ng mga hitad ang lalaki. Kaya kahit kanina pa niya gustong mag-disappear ay tinitiis niya. Ano kaya mangyayari kung i-boost niya ang wine na nasa harap niya sa dalawang malalandi sa harap? Katingkat ang kanyang mga kamay na ipatikim ang bangis ng original na asawa. Asawa? I-break na kayo, di ba? Tuya ng kanyang other self. Oo, break na sila pero joke lang iyon. Silosa pa din kahit ex na? Sabi naman ng original na malandi. Shh! Baka ma-outside ko lang buho ko later. Sabi naman ng malandiding lalaki. You are always welcome in my room, Rafael. I can do multiple job in bed. Malanding sabi ng babae, kaya ngit-ngit na ngit-ngit ang kanyang kalooban. Hindi niya pala pwedeng awayin mamaya ang lalaki at baka doon magpalipas ng magdamag sa silid ng iba. Delikado lalo at single pa naman ang walang hiya. Bakit kasi nakipag-break? Tuya ng isip niya. Oh, is that an invitation? Aray! Daing ng lalaki. Kasi sa inis niya ay pasimple niyang sinipa ng malakas ang lalaki. What happened? Tanong ng babae na makita ang pagniwi ng katabi niya. My wife happened. Nakagat ako ng langgam sa tabi ko. Ang lakas sumipa. Sabi ng lalaki pero kunwari ay wala siyang ginawa. Honey, Tita always wanted this house to be fully clean.
Tila nagtataka na sabi ng babae. Yeah, I agree. How about going out in a bar tonight? Hindi sumusukong sabi ng babae. Bilib talaga siya sa galing nitong makapiste. Ang landi talaga. Tapos ano, pag malasing magmomotel ang mga ito? Yeah, we can do some adventure tonight. You know what I mean? Sabi pa ni Hazel. Mukhang may adventure ang dalawa na alam na niya. Sure, we can go out tonight. Sama natin sa ex para hindi naman maboard dito. Sabi ng lalaki. Mas maganda nga na sumama siya tonight. Bahala na. Mabantayan man lang niya ang lalaki sa lahat ng babaeng nagbabalak na suluhin ito. Lalo na ngayon na madami ng babaeng hitad at haliparot na pakalat-kalat. I don't think your exes came for that kind of stuff. She looks so boring. Sabi pa nito, I will go with you. Maybe some other guys prefer boring girls too. Sabi niya na tinapos ng pagkain. Okay, wear a decent dress. That bar has dress code. Bili ng babae. Are you sure you want to go out tonight? Tanong na lalaki na nakasunod pala sa kanya. Hindi lang ikaw may karapatan na mag-enjoy, kaya sasama ako. Inis niyang sabi dito. Okay, I'll just watch over you. Sabi nito. Hindi na ako bata, Rafael, para i-watch over mo. I can even go out with other guys tonight if I wanted to. Sabi niya. Hindi niya napaghandaan ang pagkabig nito sa kanya at pagalik ng mariin sa kanyang mga labi. Don't test my patience, baby. Baka hindi ka makapaglakad ng ilang araw. Don't make me mad and jealous. Marunong ako magtali ng babae sa kama. Banta nito na ikinapat na niya. Bakit ka naman magsaselo sa break na kaya tayo? Mahina niya sabi dito. Akin ka kaya akin ang lahat ng karapatan. Now, get dressed. Sabi nito. Mabilis naman siyang napalayo sa lalaki. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari tonight. Malamang ay may masamang balak ang dalawang demonyita sa kanyang malanding ex. Kaya hindi pwedeng patulog-tulog siya. Hindi rin siya pwedeng uminom ng alak tonight. She's pregnant. Isang dress na pula ang napili niyang isuot at inulugay niya ang kanyang mahaba at tuwid na buhok. Naglagay din siya ng manipis na makeup. Nasa baba na si Rafael pero tiwala siyang hindi siya nito iiwanan. Lumabas siya matapos ang ilang sandali. Nagpumps lang siya na hindi gaanong mataas ang heels. Ayaw naman niyang mapahamak ang baby nila. Nang makita siya ni Hazel ay umirap ito. Halos kita ng kaluluwa ng babae at halatang sanay sa bentahan ng laman ang babae. Bumubuga pa ng sigarilyo ang babae. Kung mahirap lang ito baka pok-pok na ito. Butit mayaman kaya hindi halata. Madilim naman ang mukha ng lalaki na makitang ayos niya. Kaya lang ay hindi naman siya pinuna ngunit lumapit ito at inakbayan siya. So, are you ready to hit the dance floor tonight, Beshi? Tanong ni Kringking. Kring, sa kapwa nito malanding hitad na si Hazel. Yes, of course. And ready to get laid. Sagot pa nito. They both can pass as prostitute. Sa laki ng mga hinaharap ng mga ito, tsak mabubusog ang lalaking titikim sa mga ito. Bukod sa mukhang batikan na ang dalawa sa Kuma Sutra. Baka nga porn star pa ang mga ito. Let's go. Kami na magkasama ni ex sa sakyan. Sabi ni Rafael. Maya-maya pa'y nasa sakyan na sila. Pag-aari pala nito ang sasakyan at ang bahay na iyon ay kay Rafael talaga. Nagbabakasyon lang ang tita nito doon. Your dress is too short. Maya-maya'y basag nito sa katahimikan. Sus, mas maiksi nga kay Hazel at dun kay Kring. Katwiran niya. They are war, so they can wear even just pointy. But you're not. Your body is made just for me. Sabi nito. Hiwalay na tayo, Rafael, kaya don't try your possessiveness in me. Sabi niya dito. Yes, hiwalay, pero hindi ako makapapayag na may ibang lalaki sa buhay mo. Akin lang ang katawang iyan. Sabi nito. Seryoso ang lalaki dahil nakita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Tumingin ka sa daan, wala pa sa isip kong kabatayan. Sabi niya dito. Paano sa halip na sa daan ang tingin ay sa mukha niya nakatitig ang lalaki. I don't want to die either. I so want to taste the diamond shape between your thigh. Sabi nito. Maya-maya pa'y nasa intersection na sila. Timing ang dating nila kasi sila ang nasa mismong unahan. Nagulat pa siya ng dumukwang ito at sailin siya ng halik sa labi. Mariin at punong-puno ng init. Baby, I miss you. Bulong nito. Tila nakalimutan niya kung nasaan sila ng mga sandaling iyon. Nakakaliw ang bawat dampi ng mga palad nito sa kanyang balat at tila nag-iiwan ng titis ng apoy. I want you, baby. Hindi pwede. Break na tayo. Nautal na sabi ni Ella. Break?
Pero kung makapaglaplapan kayo parang bagong kasala. Don't break. Tingin mo mapipigilan ako ng break na word, Ella? Then think again. Mark my words. Sabi nito. Kaya naman pasimple niyang isinara ang nanganganib niyang perlas ng silangan. Ang kanyang mga hita. I can even take you now. Dugtong pa nito sa seryosong tinig. Alam niyang gagawin nito ang sinasabi, ngunit sa halip na matakot sa mga pinagsasabi nito ay tila mas na-excite pa nga siya. How does it feel to spend a steamy hot sex with an ex? Pilit niyang iwinaksi ang landi sa utak niya, lalo't may pupuntahan sila. Habang daan papunta sa bar na sinasabi ni Hazel ay masasal ang tibok ng kanyang puso. Hindi maganda ang kanyang kutob sa mangyayari ngayong gabi, kaya naman ay urong-sulong siya. Lagi ka bang nagpupunta dito? Tanong niya kay Rafaela, ngumisi ito. Baby, loyal ako sa'yo. Kung iyon ang pinupunto ng salita mo. Sabi nito, tumama naman ang sinabi nito pero doon ka siyang aamin dito. Hindi naman yun ang tinatanong ko. Sabi niya dito, alam kong magagalit ka pag magpupunta ako sa ganitong lugar. Pero nung hindi pa tayo, I did come here pag galing sa trabaho. Sabi nito, maganda sa loob? Tanong niya, no? Maingay, mausok at magulo sa loob. At iwasan mo si Hazel hanggat maaari, lalo na si Crane at ang barkada nila. Sabi nito, hindi na siya nagtanong kasi nasaksihan niya kung gaano kademonyita ang walang hiyang babae. May tanong ako, nagda-drugs ba yun si Hazel? Tanong niya, narinig niya kasi itong may kausap na umu-order ng drugs. Ecstasy to be exact. Yes, kaya iwasan mo siya hanggat maaari. Sabi nito, bakit hindi niyo iparehab? Takang tanong niya. Takot si tita na mag-suicide si Hazel. She did it once and almost died. Sagot nito. Mukhang napasobra pala sa pagkonsente ang babae. No wonder malademonyo na ang haba ng sungay. Kaya pala malademonyo ugali nun. Dapat hayaan na lang na mag-suicide para malaman natin kung may eternal life nga ba. Ingos niya na ikinatawa nito. You hate her that much, huh? Puna nito. Sino ba kasi matutuwa sa ugali ng babae para mapakawala, tapos drug dependent pa? Paano kung gawin niya ako ng masama? Tanong niya dito. As long as you're with me, you are safe. If worst comes, ilalayo kita. Sabi nito kaya bahagyang napayapa ang kanyang kaisipan. Mahirap nang ipagsapalaran ang buhay at kaligtasan niya, lalo na ngayong may baby na siya sa kanyang sinapupunan. Trumpak at halos siksikan ng bar na kanilang pinuntahan. Sa labas pa lang ay tila gusto nang umurong ng kanyang mga paa. Nakapila na kasi ang mga gustong pumasok sa loob. Pawang mga bata-bata pa ang mga ito. Parang mga adik naman ang mga yan. Bulong niya kay Rafael na nasa gilid niya. Basta huwag kang hiwalay sa tabi ko. Sabi nito na hinawakan pa ang kanyang kamay. Nakita nila ang mga maldita na kumakaway. May mga kasama lalaki ang mga ito. Malamang ay mga kauri na mga ito. Meaning, mga maniacs. Diyos ko po, gabayan niyo po ako. Pipin niyang usal. Huwag na huwag kang lalapit sa mga iyan. Bulong ni Rafael sa kanya. Nakatitig ito sa mga lalaking kasama ng dalawang hitad na babae. Dahil halata ang pagnanasa sa pagtingin ng mga ito sa kanya. Kaya halata ang pamumula sa mga mata ng mga ito. Mukhang katatapos lang na tumira ng mga ito. Hey guys, meet Rafael and Ella. And this is Aaron and Drago. Ella here is single and ready to mingle. Pakilala sa kanya ni Cream. Mukhang balak pa yata siyang i-market ng gaga. Parang gustong mag-back out ng kaluluwa niya sa narinig. Mukha pa namang hayok ang mga lalaking kasama ng mga ito. Sa mga pahagod ng tingin pa lang ay alam na niya, lalo na ang pasulyap sa kanyang dibdib at hita. May ideya na siya sa mga tumatakbo sa isip ng mga ito. Parang gusto niyang magsisi kung bakit ito ang naisipan niyang isuot. Kung alam niya lang na ganito ang pupuntahan, di sana ay nag-jeans na lang siya. My wife is not single. Let's go inside. Sabi ni Rafael na inakbayan siya. Nakahinga siya ng maluwag sa ginawa ng lalaki. Parang gusto niyang idikit na lang ang sarili sa lalaki. Hindi muna tayo break ngayong gabi. Pas muna. Bulong niya dito. Is that for real? Tanong nito. Tumango naman siya. Mas maganda na may legal na usapan. Kailangan niya ito ngayong gabi para sa ikaliligtas ng puri niya. At nagtatampo pa rin siya dahil tila wala itong balak na suyuin siya. Gusto lang naman niya na magkusa itong suyuin siya at magpaliwanag ng bongga kung saan planeta ito nanggaling na hindi malang siya naisipang tawagan gayong nag-aalala siya. Sure?
Nakangising tanong ulit nito na bahagyang niyuko pa siya. Mukhang nakahanap ng liwanag ang lalaki na halos mapunit ang labi sa ngisi. Oo nga, huwag kang makulit. Baka marinig ka nila. Saway niya dito. Mukha kasing nakikinig ang mga ito sa kanila. Wow, this is gonna be exciting. It's the first time that I experienced dating my ex. And now, another first time. Consolation of breakup. Sabi nito, mukhang iba pa ang binabalak nito sa cancellation na iyon. Pero wala na siyang pakialam, basta hindi lang siya mapunta sa kamay ng mga galamay ni Hazel.